Balik po tayo sa mga balita. Inihirit ngayon ng minorya ng mataas sa kapulungan ng Kongreso na dapat nang umusad ang paglitis kay Vice President Sara Duterte at hindi na dapat antayin pa ang Temporary Restraining Order o TRO ng kataas-tasang hukuman. Nangangamba kasi ang isang senador na posibleng maantala ang impeachment trial dahil sa pasya ng mga kasamahan nila na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Mian Corvera sa balita. Kinontra ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang pahayag ni Senate President Francis Escudero na walang limitasyon sa isyu ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paalala ni Pimentel sa kanilang pinanumpaan bilang mga senator judge, malinaw na dapat silang maging impartial at hindi dapat kumikiling kay Duterte kahit pa kaalyado sa politika. Hindi naman pabor ang senador na mag-inhibit ang mga senator judge na lantaran ang pagdepensa sa Vice Presidente. Dapat anyang hayaang umusad ang paglilitis at bumoto ang mga senador kung ipapakonvict o ipapawalang salang opisyal batay sa mga ebidensya. So yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision guilty or not guilty. Tapos taong bayan na ang huhusga sa decision ng bawat senador. Pag inhibit, nakakalusot pa siya eh. Hindi na niya kailangan sabihin kung ano yung position niya, guilty ba or not guilty. Na excuse pa siya, tapos yung kanyang absence ay pabor pa sa not guilty. Nangangamba naman si Pimentel na dahil sa desisyon ng kanyang mga kasamahan na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara, maaring madelay ang impeachment trial at magkaroon ng butas na ma-question pa ito sa Korte Suprema. Kung siya ang tatanungin, hindi na dapat idulog ang ganitong issue sa Supreme Court at dapat magpatuloy na ang trial hanggat walang inilalabas sa Temporary Restraining Order ang Korte Suprema. Yun na nga, but you're inviting some people to go to court. That is it. Yun na yun. Samantala kung diretso lang, wala nang issue-issue. Klarong-klaro ito eh. Ano ba itong return? Ano ba itong meaning nitong return? Pwede maganda ata, ipa-interpret sa court ito. What is the real meaning of return? So, etc. Sa ngayon, wala pa nagpa-file. So, we are not bogged down in court cases yet. Nagpaalala naman ang senador kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-hands-off at hindi dapat nagkokomento sa isyu ng impeachment complaint. Sa Article 11 ng Konstitusyon, malinaw anya ang impeachment at accountability ng public officials at walang nakasaad na may gagampanan ang Pangulo sa impeachment process dahil siya mismo ay isang impeachable officer. Hindi, dapat hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role of the president in impeachment proceedings. Bakit? Because the president himself or herself is impeachable. So dapat wala siyang role. Ito yung proceeding na pwedeng siya rin yung maging subject ng impeachment. So dapat wala siya talagang role. Pero sir, so ako sagot ko doon, walang role ang presidente. Let us keep it that way. And I'm glad the president is not commenting on the impeachment. And even if mag-comment siya, it should not carry any weight. Sa ngayon, natanggap na ng Senado ang listahan ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na magdedepensa sa kanya sa impeachment court. Sa Senate Secretary na umaakto bilang Clerk of Court ng impeachment court, isinumite ang appearance ad cautelam mula sa Fortune, Narvasa at Salazar Law Firm. 16 na abogado ang napili ni Duterte na magdepensa sa kanya, kabilang na sina Attorney Philip Siegfried Fortune, Attorney Gregorio Narvasa at si Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Naman ng Senate President Francis Escudero na hindi maaring obligahin ng sinuman ang mga senador na mag-inhibit bilang hukom sa impeachment court. Hindi rin anya itinakda ng impeachment rules na magbotohan ang mga senador para mapa-inhibit o maalis sa paglilitis ang mga bias daw po sa kaso ng Vice Presidente. Ibabalita naman po yan ni Mian Corvera.
Hindi maaring obligahin ng sinuman ang mga senador na mag-inhibit bilang hukom sa impeachment court. Yan ang sagot ni Senate President Francis Escudero sa mga panawagan ng ilang grupo na mag-inhibit ang ilang senator judge gaya ni na Senator Amy Marcos at Robin Padilla dahil sa umano'y malinaw na pagkiling kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ang pag-iinhibit ay personal na kagustuhan ng mga senador. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Sabi pa ni Escudero, wala ring nakasaad sa kanilang impeachment rules na magbotohan ang mga senador para mapa-inhibit o mapaalis mula sa impeachment trial ang kapwa senador. Kung meron man anyang gusto mag-inhibit ang sino mga senator judge, dapat may formal motion sa impeachment court na manggagaling sa panig ng prosecution o kaya'y sa depensa. Kung gusto namang mawala ang senador mula sa Senado para hindi makalahok sa impeachment trial, maaari anyang magsampa ng reklamo sa Senate Committee on Ethics na siyang may kapangyarihan na magrekomenda sa pagpapatanggal sa isang mambabatas. Ganito rin anya ang naging ruling noon ni dating Senate President Juan Ponce Enrile nang may magsampa ng motion para mag-inhibit sa corona impeachment trial si dating Senate President Franklin Drilon. Ang gusto mo kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ulitin ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na compliance ang Senado mula nang ipabalik sa Kamara ang articles of impeachment at wala pang sagot mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Para kay Escudero, hindi rin kailangan mamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado bilang impeachment court at sa Kamara na siyang prosecution panel gaya ng pahayag ni spokesman Attorney Claire Castro. Malinaw naman sa kanilang rules na ang mananaig pa rin ang impeachment court kaya dapat sumunod sa kanila ang mga kongresista. Hindi kami magkalibel sa isyong ito at hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Vice Presidente Inday Sara pumalag sa panawagang ipa-inhibit ang mga senator judge na may kinikilingan at iginiit na bigyan lahat ng tsansa na gawin ang kanilang tungkulin kaugnay sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Samantala, hindi pa niya makumpirma kung personal siyang haharap sa impeachment court dahil sa nakasalalay ito sa desisyon ng kanyang abogado. Detalye, ibabalita po ni Madeline Villar Moratillo. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa panawagang mag-inhibit sa impeachment trial laban sa kanya ang mga umano'y biased na senator judge. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Kung ito aniya ang pagbabatayan para hilingin ang inhibition ng isang senator judge, dapat hindi rin makisali sa impeachment trial ang mga senador na noon pa'y nagsasalita laban sa kanilang pamilya. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. No? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano bang term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming
madaming senators ang ipapa-inhibit. Giit niya, bigyang pagkakataon ang mga senador na gawin ang kanilang tungkulin bilang hukom. For or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Sagot naman ng Malacanang sa pahayag ng Vice Presidente, kita naman ng publiko kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho ayon sa batas. Makikita naman ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi. At makikita rin ng taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ayon sa batas at ayon sa rule of law. Kung ganyan po ang kanyang opinion, wala po tayong masasabi dahil yan po ay nasa kanyang saloobin. Sa tanong naman kung napepreserba pa ba ang integridad ng impeachment court dahil sa mga issue sa senator judges, sagot ng Malacanang, ipaubaya na lang ito sa taong bayan. Hayaan na lang po natin ang kanilang pagkilos, pag-evaluate ng pangyayari sa kanila mismo impeachment court at tao naman po makakakita kung sila po ay nagtatrabaho na maayos. Bilang tugon naman sa panawagan ng business groups na ipagpatuloy ang pagdinig sa impeachment dahil nagkakaapekto na ito sa ekonomiya ng bansa, giit ni VP Sara, huwag siyang gawing rason sa hindi magandang takbo ng ekonomiya. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investments. Hindi naman makakumpirma ni VP Sara kung personal siyang haharap sa impeachment court dahil depende ito sa magiging desisyon ng kanyang mga abogado. Sa ngayon, hindi pa umano niya nababasa ang nilalaman ng summons na ipinadala sa kanyang tanggapan nitong nakaraang linggo. Madeline Villar Moratillo para sa 100% Balita.